Akala mo ba ang kamote pang merienda lang tuwing hapon? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang simpleng ugat na ito ay nakasasabay at minsan higit pa sa mga mahal na imported superfoods? Bago ka mag-scroll, pakinggan mo muna ito. Dahil baka ang sagot sa mas malusog na katawan ay nasa ilalim lang ng lupa matatagpuan. Ang Ipomoea batatas o mas kilala natin bilang kamote ay isa sa pinakamatandang pananim sa mundo. Pinaniniwalaang nagmula ito sa Central at South America at kumalat sa Asia daan-daang taon na ang nakaraan. Ito ay sa pamamagitan ng kalakalan. Sa Pilipinas, naging bahagi na ito ng ating kultura mula sa nilagang kamote, kamote Q, hanggang sa ginataang halo-halo. Pero higit pa sa pampabusog, ang kamote ay isang tahimik na bayani ng kalusugan. Ang dilaw at kahel na kamote ay mayaman sa beta-carotene, isang uri ng antioxidant na nagiging vitamin A sa katawan. Ang vitamin A ay mahalaga para sa malinaw na paningin, lalo na sa gabi. Kaya kung gusto mong alagaan ang mata mo, huwag maliitin ang kamote. Dahil naman sa taglay nitong vitamin C at antioxidants, tumutulong ang kamote na palakasin ang resistensya laban sa sakit. Hindi lang ito pang-energy, pang-proteksyon din ito. Ang kamote ay may potassium na tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure. May fiber din ito na nakakatulong pababain ng bad cholesterol. Sa madaling salita, masaya ang puso mo kapag may kamote sa plato. Kung madalas kang constipated, malaking tulong ang kamote. Mataas ito sa dietary fiber na nagpapadali sa pagdumi at nagpapalusog sa bituka. Mas mataas ang fiber content ng kamote kumpara sa regular na patatas. Bagamat matamis ang lasa, ang kamote ay may mas mababang glycemic index kumpara sa ordinaryong patatas. Ibig sabihin, hindi ito biglang nagpapataas ng blood sugar kapag kinain sa tamang dami. Lalo na ang purple kamote, may taglay itong anthocyanins na kilala sa antioxidant properties nito. Kung nagda-diet ka, magandang alternatibo ang kamote sa kanin. Mas matagal kang mabubusog dahil sa fiber nito, kaya mas kontrolado ang pagkain mo sa buong araw. Siyempre, di dapat mawala ang dahon. Dahil bukod sa ugat ng kamote, masustansya din ang dahon nito. Sa katunayan, ang talbos ng kamote ay mayaman sa iron, calcium at iba pang micronutrients. Ginagawang salad, nilalaga o sinasahog sa isda, doble benepisyo mula ugat hanggang dahon. Ang talbos ng kamote ay tumutulong sa pagbuo ng red blood cells at panlaban sa anemia. Dahil mayaman ito sa iron, nakakatulong ang talbos sa mga taong madaling mapagod o may kakulangan sa dugo. Dahil sa vitamin A at C, nakakatulong ito sa skin repair at collagen production. Mahalaga din para sa malinaw na paningin at malakas na resistensya, at may antioxidant na panlaban sa free radicals. Alam mo ba? Noong dekada 1960, malaki ang naging papel ng kamote sa pagharap ng China sa matinding tagutom. Milyon-milyong tao ang natulungan nito. Sa panahon naman ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsilbi itong pangunahing pagkain ng maraming Pilipino, lalo na kapag kapos o walang bigas. Sa madaling salita, naging sandigan ito sa panahon ng krisis. Isa sa pinakasikat na merienda sa Pilipinas, ang kamote Q. Ito ay hiniwang kamote na piniprito at binabalutan ng tunaw na asukal na nagiging malutong at makintab na caramel. Simple lang, pero patok na patok sa mga kalsada at palengke. Sa pang-araw-araw na usapan, ang salitang magkamote ay minsang ginagamit para tukuyin ang pagbagsak o pagkabigo. Ngunit sa kabilang banda, may kabalintunaan ito dahil ang mismong kamote ay may malaking halaga. Mura ng itanim, madaling alagaan at masustansya pa.
Kaya para sa ilan, simbolo rin ito ng potensyal at kabuhayan. Matagal ng bahagi ng kasaysayan ng tao ang kamote. May ebidensyang itinatanim na ito sa Peru noong humigit kumulang 8,000 BC. Kaya kabilang ito sa pinakamatatandang pagkaing nakilala ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan, ang China ang nangunguna sa produksyon ng kamote at gumagawa ng tinatayang higit kalahati ng kabuuang supply sa buong mundo. Kasunod nito ang Malawi, Tanzania at Nigeria na malalaki rin ang ambag sa pandaigdigang produksyon. May naitala ring napakalaking kamote na tumimbang ng humigit kumulang 95.24 pounds o mga 43.2 kilograms ng kamote sa bansang Switzerland noong nakaraang taon. Patunay na kayang magbigay ang kalikasan ng tunay na kahangahangang lamang lupa. Sa panahon ngayon na uso ang mamahaling health trends, minsan nakakalimutan natin na ang tunay na superfood ay matagal nang nasa ating paligid. Hindi imported, hindi sosyal, pero subok na ng panahon. Ang kamote, simpleng ugat, simpleng halaman, pero pambihirang biyaya ng kalikasan. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.